Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Camilla, 28 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Senga Street, Kalumpang, Marikina City. Tubong Nueva Ecija ako, Papa Dudut, pero 15 years na akong nakatira dito sa Kalumpang. Siya nga pala, silent listener mo ako sa radyo since 2016 at subscriber mo na ako since 2022. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang naging karanasan ko noong magbakasyon ako ng 6 na buwan sa Nueva Ecija noong 2015. 13 years old ako noon, Papa Dudut. Ako yung tipo ng teenager na sobrang kulit at adventurous. Minsan ay parang bata ako kung kumilos. Laro doon, laro dito ang alam ko. Kaya madalas akong mapagalitan ng mga magulang ko. At palagi nila akong sinasabihan na bulbulin at nireregla na raw ako kaya huwag na akong kumilos na parang bata. Isang dapit hapon naglalaro pa kami ng sipa bola ng mga kalaro ko noon sa harapan ng bahay namin. Nang biglang napalakas ng sipa yung isang kalaro ko at tumilapon yung bola sa likod ng bahay namin kaya ako ang nag-volunteer na kunin yung bola sa likod since alam ko kung paano dumaan at buwaba doon sa pader papunta sa likod ng bahay namin. By the way, ang itsura pala ng area nung likod bahay namin ay sobrang masukal, madaming damo at mga punong kahoy. Ayun na nga, nakababa na ako sa pader papunta sa likod bahay namin upang hanapin yung bola namin ng mga kalaro ko. Mahigit 10 minuto din siguro akong naghahanap at sinusuyod yung bola sa kakahuyan ng likod bahay namin hanggang sa nakita ko na yung bola at inihagis sa mga kalaro ko at umakyat na sa pader at bumalik na kami sa paglalaro. Pagkatapos naman naming maglaro ng mga kalaro ko ay nagsiuwian na kaming lahat sa kanya-kanya naming bahay. Mga paggabi na siguro ng oras na yon. Mga ilang oras lang after din naming maghapunan ng mga kapatid ko ay nakaramdam agad ako na parang lalagnatin ako. Agad namang chinek ng nanay ko ang aking temperatura at hinawakan nga niya ang leeg ko at napagtantong mainit ito. Ang sabi pa sa akin, ayan, nasobrahan ka na naman siguro sa paglalaro. Agad namang pinabili ng nanay ko ng gamot sa tindahan ng bunso kong kapatid at syempre noon ay hindi mawala-wala yung soft drinks at tinapay. Ika nga ay makakawala daw ng lagnat yon. Kinabukasan ng umaga agad kong naramdaman na nawala ang lagnat ko. Normal pa din na araw sa aming bata noon. Maglalaro na naman kami kung saan-saan after kong mag-umagahan. Pero kinahapunan pag uwi ko sa bahay dito nagsimula yung hindi namin inaasahan na nangyari. Bumalik na naman yung lagnat ko. Nagtaka na naman si nanay kasi baka nga nabinat ako sa laro kaya bumalik ang lagnat ko. Agad naman akong inihiga at pinainom ng gamot at nakaramdam ng pagkaantok. Papa Dudut, natatandaan ko yung mga oras na yon pagkatapos akong painumin ng gamot ni nanay. Mag-aalas 3 na ng hapon noon at nakatulog na nga ako. Sa gitna ng pagtulog ko dito nagsimulang mangyari yung hindi may paliwanag ng nanay ko. At mga tao sa amin sa bahay, nagtataka silang lahat bakit daw ako biglang tumayo sa pagkakatulog at hindi daw nila ako makausap.
Tahimik din daw ako pagkatapos ay bigla din daw akong tumakbo ng tumakbo papaikot sa bahay namin ng mga higit 10 beses daw yon. Dito na nga nagtaka ng sobra ang nanay ko at mga tao sa amin. Tinatanong nila ako kung ano ang ginagawa ko ngunit wala pa din daw akong sagot. At nakatingin lang daw ako sa daan papunta sa likod ng bahay namin. Tapos ay bigla na lang daw akong bumalik sa pagkakahiga at natulog ulit. Nagtaka na lang ako pagising ko kasi parang kagagaling ko lang sa pag-iyak tapos yung feeling ko ay pagod na pagod ako. Pero ang alam ko naman ay natulog lamang ako. Dito na tumabi ang nanay ko at ikinuwento sa akin ang mga ginawa ko sa kanina. Kung natatandaan ko daw ba yon? Ang sagot ko naman ay hindi kasi natutulog lamang ako noong panahon na yon. Pumasok na lang din sa isipan ng nanay ko ay nasosobrahan lang talaga ako sa paglalaro. Kinabukasan ay parang normal na araw lang ulit. Ang pinagkaiba lang ay hindi na ako nilalagnat. Pinagstay na lamang ako sa bahay ni nanay hanggang sa maghapon na hindi pinaglaro sa labas. Natatandaan ko na naman na mag-aalas 3 ng hapon ay bigla na naman akong nakaramdam ng antok at nakatulog sa malaking bangko namin sa bahay. Papa Dudut, sa ikalawang pagkakataon ay nangyari na naman ang hindi inaasahan ng mga tao sa amin sa bahay. Sa gitna daw ng pagkatulog ko ay bigla na naman daw akong tumayo at hindi mapakali. Agad din daw akong lumambitin ng ilang beses sa kahoy na nakalagay sa parteng itaas ng kisame ng bahay namin, na nasa itaas ng bangko na kinakahigaan ko noon. Agad naman akong pilit na ibinababa ng nakakatanda kong kuya. At pagkatapos akong buhatin at ibaba ay nagpumilit din akong umakyat sa pader papunta sa likod ng bahay namin at agad naman nila akong pinigilan at binalik sa loob ng bahay. Nang mga sandaling yon ay hindi pa din ako makausap ng maayos. Bagamat nagsasalita na daw ako ng kung ano-ano at hindi daw nila yon maintindihan. Hanggang sa nakatulog na lang daw ulit ako at pagising ko ay ganon, pakiramdam na naman na para akong galing sa pag-iyak. Hindi ko mapaliwanag bakit ako naiiyak at pagod na pagod. Dito na nagpasya ang nanay ko na kinabukasan ay dadalhin daw ako sa albularyo para mapatignan kung ano daw ang nangyayari sa akin at malaman kung nagalaw daw ako ng masamang elemento. Kinabukasan, Papa Dudut, ikatatlong araw na hindi maipaliwanag ang mga ginagawa ko. Same senaryo, tuwing mag-aalas 3 ng hapon ay lagi akong inaantok at gustong gusto ko talagang matulog. Pagkatapos naming magmeryenda ng mga kapatid ko ay pinatulog muna kami ng nanay ko kasi pagising ko daw ay sasamahan na ako sa albularyo para mapatignan. Sa gitna na naman ng pagkakatulog ko nangyari na naman, ganon na naman yung feeling ko. Tulog lang ako ng mga panahon na yon pero ang hindi ko talaga alam ay may iba na palang nangyayari sa akin na hindi ko natatandaan. Pinipilit ko naman daw na magpunta sa likod ng bahay namin. Siyempre yung nanay ko ng oras na yon ay sobrang natatakot na at niyakap na lamang ako ng mahigpit. Pagkatapos noon ay dinala na ako talaga sa kakilalang albularyo sa amin at nagpatingin. Natatandaan ko lang na inuusukan niya ako sa katawan ng sinunog na tuyong-tuyo na balat ng prutas na lansones. Ang sabi kasi mabisa daw yon sa pagsusuob. Nagsindi din siya ng kandila at nagpatak sa batya na may lamang tubig at dito na namin nakita ang hugis na parang duwende doon sa pinatak niya sa tulo ng kandila sa batya. In-explain din niya na duwending puti daw ang nakagalaw sa akin at kung saan daw nangyari yung hindi maipaliwanag sa akin tuwing natutulog ako. Dagdag pa ng albularyo, doon daw sa likod bahay namin nakatira ang puting duwende na nakagalaw sa akin. Nagambala ko daw ang tirahan niya kaya daw siya ay nagalit sa akin at pinaglaruan ako. Maswerte pa daw ako at puting duwende ang nakagalaw sa akin. Pagkatapos naman ng pagsusuob sa akin ng albularyo,
Sa awa ng Diyos ay hindi na ulit nangyari yung mga ganong pangyayari ng panahong yon. At saka nagsimula na rin kasing magbago ang kilos ko. Epekto na rin siguro ng pagdadalaga. Dahil dito ay naging tahimik ang buhay ko ng ilang taon at wala na talaga sa isipan ko na isang araw ay baka maulit ang pagkakursunada sa akin ng isang duwende. Lumipas ang mga taon at sumapit na ako noon sa edad na 17. Natatandaan ko na nasa bahay kami ng lola ko sa Nueva Ecija pa rin. Kasama yung dalawa kong pinsan na babae at lalaki, pati yung lalaki kong kapatid na bunso namin. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay may sakit si lolo kaya doon kami natulog na tatlo. Kasi yung pinsan kong babae ay doon nakatira sa bahay ng lola ko. Naglalaro kami ng online game sa kwarto nila lolo at lola. May dalawang kama kasi doon tapos sa isang kama kami matutulog. Malaki naman yon kaya kasya kaming apat. Maingay kami naglalaro at napatigil na lamang kami noong paggalit na hinampas ni lolo yung dingding ng plywood. Tinanong ko si lola kung bakit hinampas ni lolo yung dingding. Pero si lolo yung sumagot. May humahampas raw kasi sa dingding kaya nabadrib si lolo at hinampas pabalik yung dingding. Kaya naman nagtaka pa ako kung sino yung humampas. Pero hindi ko na lamang tinanong kasi matatalo na ako sa online game na nilalaro ko sa aking cellphone. Nasa kalagitnaan ulit kami ng paglalaro at napatigil kaming apat sa paglalaro at pagtawa nang marinig namin yung ingay mula sa sala na para bang pilit na binubuksan yung pinto at halos masira na yung pintuan kaya naman napagdesisyonan kong puntahan yon. Lumabas akong mag-isa sa kwarto namin at napatingin sa pinto at pilit pa ring tinutulak. Nakaramdam ako ng takot kasi kung tao yun ay dapat ay kanina pa yung nagsalita na pagbuksan siya ng pinto. Pero naglakas loob pa rin akong lumapit doon at dahan-dahang kinalas yung kadenang nakatali doon na nagsisilbing lock nila lola sa pinto nila. Hindi pa rin natigil yung pagtutulak ng pinto namin kaya napagdesisyonan ko na lamang na silipin yon para malaman kung sino nga ba yon. May medyo kalakihan yung butas ng pinto nila lola kaya doon ako sumilip. May ilaw naman sa labas kaya makikita ko kung sino yung tao sa labas. Pero laking gulat ko at nanindig ang balahibo ko sa takot nang makita ko kung sino yung nilalang na gustong buksan ang pinto namin. Dalawang maliit na tao na sa tingin ko ay duwende. Ang isa ay nakadamit na kulay pula habang ang kasama niya ay kulay green naman. Masaya yung tingin nila sa akin dahil naman sa takot ay kumaripas ako ng takbo papasok sa loob ng kwarto nila lola dahil sa takot nga at halos gusto ko nang umiyak kasi first time kong makakita ng ganon. Takang-taka sa akin si lola kasi nakita niya akong takot na pumasok at halos madapa na ako sa kakatakbo. Papasok at malakas na sinarado yung pinto. Siyempre nagtaka silang apat sa akin at nilapitan ako ni lola para tanungin kung bakit ako nagkakaganon. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko na nakita ko yung mga duwende. Maliliit sila at halos kasing laki niya yung 3-year-old na bata. Moreno yung kulay ng balat ng pulang duwende habang yung berdeng duwende ay kulay green naman ang balat at ang damit niya ay pinaghalong berde at brown. Medyo laylay na yung pisngi nila dahil siguro sa katandaan. May malaki silang ilong, itim at malalaking mga mata habang nakatingin ng masama sa akin at nakasombrero sila ng pula at green. Umiyak yung pinsang kong babae dahil sa takot nang ikinuwento ko yon kay lola hanggang sa may narinig kaming mabibigat na takbo papunta sa likod ng bahay nila lola papalayo. Niyaya ko ang pinsang ko na labasan daw namin at tingnan. Kaya lumabas kami ng bahay pero wala doon yung mga duwende. Siguro nga ay siya na yung narinig namin kanina na tumatakbo papalayo.
Ikinuwento naman sa akin ni Lola kinabukasan na marami daw talagang duwende sa bahay nila ni Lolo. Palagi daw silang nakakarinig ng may sumisipol tuwing alas 10 ng gabi. Minsan nga ay ginagaya naman sila ni Lolo. Maraming sumisipol roon na mga duwende at nakakatuwang pakinggan. Tinanong ko naman noon si Lola kung bakit iba-iba ang kulay ng mga duwende. Bakit may puti, pula o berde? Hanggang sa nag-decide na si Lola na ipaliwanag sa akin ang pagkakaiba ng mga ito. Na nalaman niya noon sa lolo niya na isang albularyo. Ang duwending puti daw ay tahimik, kapag siya ay nagpakita ay huwag kausapin dahil kapag nakuha niya ang iyong atensyon, ikaw ay paglalaruan nito. Ngunit ito ay mapaglaro lalo na sa mga bata. Kailangang mahinahon sa pakikipag-usap sa kanya. Ito daw ay may kaalaman sa panggagamot sa mga nabarang. Ang pulang duwende naman ayon sa kanya ang pinakamatapang. Sila ay nakakatakot at kapag nagpakita sa iyo ay maaaring may mangyaring masama sa iyo o ibang miyembro ng pamilya. Huwag makipagkasundo sa duwending pula sapagkat ito daw ay tuso. Maaaring kapag ikaw ay nakipagkasundo ay hindi tuparin ng duwending pula ang inyong usapan. Hanggat maaari ito ay dapat naiwasan. Ang berdeng duwende naman daw ay mapaglaro lalo na sa mga bata. Sinasabing ito ay swerte sa sugal. Ngunit huwag magtiwala dahil kung minsan ito daw ay pihikan. Ito ay mailap kapag tinawag upang kausapin. Kaya kailangang suyuin. Gumamit ng bata kung ito ay tatawagin o kakausapin. Ayon kay Lola ay marami mang uri ng mga duwende base sa kanilang kulay at ugali, ang sabi ng matatanda at naniniwala sa kanila. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng respeto sa kanila upang hindi maparusahan o paglaruan. Katulad natin ay kailangan din nila ng respeto mula sa atin. Samantala ayon din kay Lola ay makukulit daw talaga yung mga duwendeng naninirahan sa bahay nila. Mahilig silang mag-ingay sa pamamagitan ng pagkatok sa dingding. Minsan, nagtatakbuhan pa sila sa bubong, tila ba binabad trip si Lolo. Kaya dahil sa inis ni Lolo kaya gumawa siya ng silo, bali isang trap ito na gawa sa lubid. Sisiluin daw niya ang duwende dahil sa naiinis na siya at palagi siyang binabad trip. Mainitin kasi ang ulo ng lolo ko dahil na rin siguro sa katandaan. Kaya napagtripan siya ng mga duwende. Makalipas ang ilang linggo ay bumalik na ako sa bahay namin nang magaling na si Lolo. At ng mga panahong yon ay kailangan ko ng maganda dahil papasok na ako noon sa kolehiyo. Sa kabilang banda, dahil nga sa naging experience ko sa mga duwende ay nag-research ako noon tungkol dito. Doon ko nalaman na ang duwende ay nagpapakita sa mga iilang tao. Kapag ikaw ay kanilang nagustuhan, katulad ng duwende na naninirahan sa bahay, ayon sa mga nakakakita, sila ay nakikipaglaro. Dinadala ng duwende ang taong kanyang kinakaibigan sa lugar nila. Sa mga karaniwang kwento na nagpapasalin-sali na sa bawat henerasyon. Ang kanilang lugar ay isang paraiso na hindi inaakala ng tao na may ganito. Puno ng ginto ang kanilang kaharian. Sila ay mahilig magkolekta ng mga iba't ibang bagay at may kasabihan ng matatanda na kapag may nawala na bagay sa inyong bahay, ito ay kinuha ng duwende. Na kahit hanapin mo ay hindi makikita. At kapag napagpasyahan mong huminto sa paghahanap ay saka ito lalabas sa isang lugar na parang walang nangyari. May mga duwende din na nagkakagusto sa tao, karaniwan ay sa mga babae. Ito ay kanilang inaangkin ng hindi namamalayan. Duwende na laging bumibisita at minsan ay hindi pinapakain hanggang sa bumagsak ang katawan at unti-unting namamatay. May mga duwende ding sadyang mapaglaro, ito ay nakatira sa gubat
na kung minsan na may napadaan ay sadya nila itong ililigaw sa gubat. Inililipad sa himpapawid at ibabalik kung kailan nila gustuhin. May mga duwende na sa punso naninirahan. Sa mga gubat kapag ikaw ay may nakita ayon sa kasabihan ng mga matatanda ay kailangan magpaalam kung dadaan o tabi-tabi po. Ay kailangang banggitin para hindi sila maistorbo at magalit kapag sila ay nasasaktan. Ito din ang kanyang ipaparamdam sa taong nanakit sa kanya. Katulad halimbawa, kung sila ay yung napilayan sa paa, ganun din ang mangyayari sa iyo. Kung sila ay tinamaan mo ng bato sa muka, ikaw din ay magkakaroon ng pasa sa iyong muka. Ibabalik nila at ipaparamdam sa iyo kung ano ang ginawa mo sa kanila. Mahilig din silang makipaglaro at magpakita sa mga bata at kung minsan ay nakikita natin na mag-isang nagsasalita. Ito ay sinasabing may kausap na duwende. May masasamang duwende at meron ding mga mabubuti. Ang mga pinapaniwalaang masamang duwende na nakatira sa bahay ay pinapaalis sa pamamagitan ng ritual na ginagawa ng isang albularyo. At ang mabuting duwende na nananahan sa bahay ay kanilang hinahayaan na lang. So yun nga Papa Dudut, akala ko noon ay hindi na ako makaka-experience ng kababalaghan sa buhay ko, pero ewan ko ba kung bakit parang pinaglaruan yata ako ng tadhana noon. Dahil muli ako nakaranas ng hiwaga sa aking buhay. Sa Marikina na ako nakatira noon dito sa Senga Street, Kalumpang. Pauwi na ako ng madaling araw galing gimmick. Gala kasi ako ng college days tapos inuman kaya madaling araw na akong nakakauwi. Nakaangkas ako sa motor ng kaibigan ko noon at kapitbahay kong si Benji at nasa madilim na daan na kami. Yung ilaw lang ng motor niya, yung tanging ilaw niya sa daan. Malayo pa kami ay may natanaw na akong parang maliit na naglalakad na nakatingin sa amin. Kulay itim yon na malaki ang tenga tapos ay kulay pula yung mata. Ang nakakagulat ay may hila-hila daw itong bahay na maliit din. Nakikita mo ba yon, Benji? Tanong ko sa kaibigan ko habang nagmamaneho siya ng motor. Hindi ako makapaniwala noon sa nakikita ko. Hindi ko matiyak kung epekto ba ito ng kalasingan o hindi. Oo, mga duwende yata yun. Sabi niya na natatawa. Hindi ko alam kung bakit siya natatawa, siguro ay dala na rin ng kalasingan. Malakas yung loob niya at that time. Kasi nakainom siya pero alam niya yung ginagawa niya. Ginawa ni Benj noong papalapit na siya sa pwesto ng duwende. Iniilagan niya pero yung duwende kung saan siya papunta ay doon din siya pupwesto kaya ang nangyayari ay nasagasaan niya yung ilan sa duwende. Nagulat kami ni Benji kaya buwaba kami at tinignan namin yung ilalim ng motor niya. Wala daw yung duwende pero wasak na yung bahay niya. Pagkatapos noon Papa Dudut ay sumakay na kami ulit sa motor, in-start niya yung motor niya pero ayaw ng paulit-ulit. Hanggang sa gumana na. Pero kahit na binilisan niya yung takbo ay parang sobrang bagal ng usad namin. Hanggang malapit na kami sa mga bahay-bahay namin. Bigla na lang bumilis ang takbo ng motor namin tapos ay parang umangat ito na parang may nawalang mabigat. Sabi ko sa kanya baka sumama na sa amin yung nasagasaan naming duwende. Tapos nung malapit na kami sa bahay nila ay bigla na lang siyang nanlambot as in hindi na siya halos makalakad. Tapos nung nasa pinto na siya ng bahay nila, sabi na lang niya ma buksan mo yung pinto. Manumanay daw yung boses niya that time pero takot na takot siya. Lalo na at madilim daw sa harapan nila. Kinuwento niya sa parents niya yung nangyari. Saka sinabi ng parents niya na ayan, ilang beses ko na nga sinabi at pinapaalalahanan kayo. Hindi pa kayo maniwala. Habang ako naman noon ay nanlambot din ang buong katawan ko. Tapos ay biglang lumamig ang paligid ko kahit na summertime noon.
Bigla akong gininaw. Nang makita naman ako ng mama ko ay napasigaw siya sa pagkakagulat dahil puro butlig ang mukha ko at buong katawan. Dahil dito ay ikinuwento ko kay mama ang nangyari sa amin ni Benji. Kinabukasan nilagnat kaming pareho. Lamig na lamig kaming pareho kahit na sobrang init, tapos nakadalawang kumot na kami noon. Ginawa ng mga magulang ko at magulang ni Benji, dinala kaming pareho sa albularyo. Ayon sa kanya, mga itim na duwende ang mga may kagagawa ng sakit na yon. Dahil naagrabyado naman ang mga nilalang na yon. Ayon pa sa albularyo, sinasabing ang duwendeng itim ang pinakamasama sa lahat. Ang itsura nito ay marungis, masama ang ugali at madalas pinaglalaruan ang mga tao na kanyang matipuhan. Ngunit may mga itim na duwende rin na mapagpatawad. Mapaglaro din ito at minsan ay may dala itong swerte. Kapag daw kasi ikaw ay nakakita ng itim na duwende, ito ay nakapagbibigay ng swerte sa iyong buhay. Ngunit huwag lang silang gagambalain. At sa lagay nga namin ni Benji, dahil nasira namin ang bahay ng itim na duwende, ay kamalasan ang ihahatid nito sa amin. Dahil dito ay natakot kami ni Benji at sising-sisi kami sa aming nagawang pagkakamali. Samantala, pinasunog yung suot namin that night. Tapos ay nag-alay ang mga parents namin ng pagkain sa kung saan-saan namin nakita yung duwende. Pagka-uwi namin ay gumaan ang pakiramdam namin ni Benji. Parang nawala yung sakit namin, Papa Dudut. Yung mga butlig ko sa katawan ko ay misteryosong nawala po. Dahil dito ay nagpasalamat ako sa Diyos at pinangako ko noon sa sarili ko na mag-iingat na ako. Nananalangin din ako na sana ay hindi na ako maka-encounter pa ng duwende kasi nagkaroon na ako ng trauma. Lumipas naman ang maraming taon at mukhang dininig naman ng Diyos ang aking panalangin. Hindi na ako naka-experience pa ng kababalaghan dala ng duwende. Nakatapos ako ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho. Dito na rin sa Kalumpang nakatira ang ilang kamag-anak ko na taga Nueva Ecija, pero magkakalayo ang aming mga bahay. Samantala kasama ko pa rin ang mga magulang ko at sina lolo at lola, at masaya kaming namumuhay ngayon dito sa Kalumpang. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking liham at sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-upload. Maraming salamat and more power sa inyong programa, and God bless. Lubos na gumagalang, Camilla Santos. Maraming salamat Camilla sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. May mga kwento na rin tayong naitampok na may kinalaman sa mga duwende. Pero totoo ba ang mga duwende? Ayon sa mga paranormal investigators, maraming parte ng mundo ang may paniniwala tungkol sa mga duwende na iba-iba ang tawag, tulad ng gnomes, dwarves at goblins. Nakabase raw ang kanilang kulay sa kanilang motibo o gawa at hindi sa itsura. Kadalasang itim na duwende ang tawag sa mga masama ang balak. Karaniwan din daw silang malilikot na parang mga bata. Isang pinakamadaling paraan na malalaman kung may duwende sa isang lugar mo ay kung may isang taong may extrasensory perception, ESP o third eye, na makakakita nito. Mapapalis ba ang mga duwende sa inyong bahay? Well, sabi ng mga eksperto, pwede naman daw. Pero matagal at mahihirapan na mapaalis. Matindi ang kapit ng duwende sa kanilang tirahan dahil posibleng nauna pa silang tumira doon kesa sa mga tao. Maaari naman daw na paalisin ang mga ito sa pamamagitan ng paglilipat ng lugar. Kailangang makumbinsi ang duwende na mas maganda ang kanyang lilipatan kesa sa kasalukuyang tirahan niya. Pwede ring mapadali ang pagkukumbinsi mo sa mga duwende kung mag-aalay ka ng pagkain. Sa kabilang banda, kapag nakasundo mo ang isang duwende ay maaari kanyang bigyan ng swerte sa pera man, love life at sa career. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at makinig po kayo ng mga nakakatakot na kwento na ina-upload namin sa Kaistorya YouTube channel.
Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming nakakatuwang family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa pagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.